Patuloy po natin siyang papurihan at pasalamatan. Hallelujah. Isa maganda at pinagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid ko, kay Kristo. Ikinalulugod po namin na kayo'y makaisa sa oras na ito sa pinakamataas na antas ng pagsamba at pagpupuri, ang banal na misa. Ihanda po natin ating sarili at ating damhin ang presensya ng ating Diyos na buhay. Ngayon po'y ikatlong linggo ng muling pagkabuhay. At bilang panimula, sama-sama at busigla po nating awitin ang pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid,
Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Awitin natin ang papuri sa Diyos.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-aanib sa iyong angkan. Ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Maupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. Mahigpit naming ipinagbabawal sa inyo ang pag-aaral sa pangalan ng Jesus na iyan. Wika niya. Ngunit tignan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral at ibig pa ninyo kaming panagutan sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang mga apostol. Ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisit, tumalikod sa kanilang mga kasalanan, at gayon sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito. Kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Pagkatapos pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus sa mga apostol, sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay di na nakuhang matuwa at magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinago mo ako at muling binuhay. Ako nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Purihin ang poon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha sa buong magdamag. Sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak.
ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin, O Poon, ako ay pakinggan. Mahabag ka, Poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin ang akin pangluksa. Sa pasasalamat sa iyo, O Poon, ay di magsasawa. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay tumingin muli at narinig ko ang tinig na libo-libot, laksa-laksang anghel. Sila'y nakapaligid sa trono, sa apat na nilalang na buhay, at sa matatanda. Umaawit sila ng ganito. Ang korderong pinatay ay karapat-dapat na tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan at kalakasan, papuri, paggalang at pagdakila. At narinig ko nag-aawitan ang mga nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at nasa dagat. Lahat na nilikha sa buong sanlibutan. Sa Kanya na nakaluklok sa trono at sa kordero. Sumakanila ang kapurihan at karangalan, kadakilaan at kapangyarihan, magpakailanman. Tumugon ang apat na nilalang na buhay. Amen. At nagpatira pa ang matatanda at nagsisamba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Si Kristo'y muling nabuhay, Kanyang nilikha ang tanan, mga tao'y dinamayan. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguri ang kambal, Nathaniel na taga Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawang pang-alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." Sasama kami, wika nila.
Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing yon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sinabi naman ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro na alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon yon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka, hila-hilang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, may 90 metro lamang. Pagkaahon nila sa pampang, ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro, hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit ganon karami ng isda. "Halika kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Pagkakain nila, tinanong si Jesus ni Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Wika ni Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit ay tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat may ikatlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ay nagbibihi sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihi sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapaparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Brother Mike, Sister Bilen, sa inyo pong lahat, purihin natin si Yahweh El Shaddai. Gusto ko lang mag-share bago ko mag-sermon. Kami po ay bagong dating, galing kami sa Zambales, Castillejos. Kasama ko si Sister
Tess Miranda, yung kapatid ni Sister May, at saka si Medi, Sister Medi. Naku, ang misa namin ay 10 o'clock. Dumating kami siguro doon mga pasadong alas 12. Grabe ang traffic. Si Bishop Bacani nandun din eh. Siya ang nagsermon. Pero ako'y minapansin dahil nung kami nasa sasakyan, sabi ni Sister Tess, pagdating natin, sana kakain kagad tayo. Tapos mag-say hello and then babalik na agad tayo kasi may misa sa Ambel. Ayan. Alam nyo, nung dumating nga kami doon, naglalakad-lakad kami papunta sa kumbento. May mga ale, ang babait nila, at kami binigyan agad ng pagkain. Hindi lang yon, lumabas pa ang Mother General ng Carmelite. Hindi namin inaasahan yon. Pero alam nyo, reflection ko doon, sinabi ni Sister Tess, sana makakain tayo. Nangyari nga, makapangyarihan ng salita. Salita natin yun pero nangyari. How much more ang salita ng Panginoon? Ang salita ni Jesus, mas makapangyarihan, nangyayari at yumayabong. Amen? Kaya salamat sa Diyos, maaga rin kaming nakabalik dito dahil ayun ang nangyari. It was perfectly designed by our Lord. Purihin natin ang Panginoon. Kaya pakinggan natin ngayon ang salita ni Jesus, ang makapangyarihang salita ng Diyos. Pakinggan natin yung binasa natin sa Ebanghelyo. Ito'y muli na naman tagpo kung saan nagpakita ang ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Diba? Nung siya'y nabuhay na magmuli, nagpapakita siya. At ngayon, sa ating binasang Ebanghelyo, isa na naman tagpo kung saan nagpakita ang ating Panginoon. Ito po ang nangyari sa tabi ng lawa. Nandoon si Jesus sa tabi ng lawa. Nandoon ang mga alagad sa lawa ng Tiberias. Magkakasama sila. Marami sila. Binanggit pa nga mga pangalan, hindi na natin uulitin. Sila ay nandoon sa lawa ng Tiberias upang mangisda, upang manghuli ng isda. Sama-sama sila, umalis sila at lumulan sa bangka at nanghuli ng isda. Pero ang mga alagad, ang sabi sa Biblia, magdamag na ng huhuli. Ngunit wala silang nahuli ng gabing yon. Wala. Kahit tawilis man lamang, wala Magdamag na. Noong magbubukang liwayway na, naku, malapit nang sumikat ang araw, nagpakita si Jesus. At tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, mga anak, mayroon ba kayong nahuli? Of course, sasabihin nila, kami po'y magdamag na ng huhuli, pero wala naman kaming nahuli. Sabi ni Jesus, bumalik kayo, ihagis ninyong muli ang inyong lambat. Binigyan pa nga ng instruction sa gawing kanan. Lo and behold,
Dahil sa sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, nakahuli sila ng maraming isda. Ilang isda ang kanilang nahuli? Ilang isda ang kanilang nahuli? May bilang pa eh. Actually, tilapia ito eh. 153. Ayan na, nung may isda na sila, niyaya naman sila ni Lord na mag-almusal. Hali kayo, mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. At doon, lumapit si Jesus. Kinuha ang tinapay, ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ang sabi sa Biblia, ito po ang ikatlong pagpapakita ng Panginoon sa kanyang mga alagad pagkatapos ng siya'y muling mabuhay. Yun po ang nangyari. At sa katapusan, alam niyong ginawa, kumuha siya ng tinapay, ibinigay sa kanila, at ganun din ang nangyari. Sila po'y nagsalo-salo sa isang almusal. Alam niyo si Lord, may hilig din kumain nito eh. At doon siya nakikilala. Pag hinahati-hati na niya ang tinapay at ibinibigay sa kanyang mga alagad. Sa Eucharistia, nakita nyo, sa ating banal na misa. Kaya sa ating banal na misa, kitang-kita mo, tinatanggap mo ang ating Panginoong Hesukristo na muling nabuhay. Purihin natin ang Panginoon. Pero may misyon. Hindi dyan natapos sa pagpapakita sa mga alagad. May misyon na dapat gampanan ang mga alagad. Kasi pag nakita mo si Lord sa iyong buhay, di ba? Pag nakasama ang Panginoon, hindi naman personal mo lang yun eh. May misyon na gagampanan ka. Amen? Kaya kayo nandito, daman-daman ninyo ang presensya ng Panginoon. Halos yakapin ka ng Panginoon. Nandito ang Panginoon sa iyong buhay. It is not for you alone. You have a mission to do. Ikaw ay may misyong dapat gampanan. Kaya nakakasama mo ang ating Panginoon. At pakinggan po natin ang ikalawang bahagi ng ating binasa. In fact, ito rin ang tinutukoy sa una at ikalawang pagbasa. Yung ating intimacy with God. Our intimacy with the Lord will lead us to a mission in life. Dito nagpatuloy, eto na, pagkakain nila. Diba? Nakaugnayan nila si Lord. Nagkainan na sila. Ay si Jesus. Sabi ni Jesus kay Pedro, sa kanilang leader, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kay sarito? In fact, si Simon Pedro po ay tinanong ng 3 beses. Alam nyo, sa Biblia, ang 3 beses ay makahulugan eh. Kapag ikaw ay tinanong ng 3 beses, talagang kinukuha yung iyong commitment eh. Tingnan nyo sa kasal. Ilang beses kayong tinatanong ng pari kapag kayo ikakasal? 3 beses, di ba? Minamahal mo ba ito? Naparito ka ba ng pusang loob? Ibinibigay mo ba ang iyong sarili? Opo, opo, opo. 3 beses. Dito sa pagtatanong ng Panginoon kay Pedro, 3 beses. At ang sagot ni Pedro, opo, iniibig ko po kayo. Pero ang sabi ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Iniibig mo ba ako? Simon Pedro, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Opo, Panginoon, nalalaman niyong iniibig mo ko kayo. Pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlo,
Simon, iniibig mo ba ako? Opo, iniibig ko kayo. Sabi ng Panginoon, pakanin mo ang aking mga tupa. Tatanungin ko kayo ha, iniibig nyo ba si Yahweh El Shaddai? Pakanin ninyo ang aking mga tupa, sabi ng Panginoon. Alam ninyo, ang tanong na ito, napakaganda eh. Pagmasdan nyo at pakinggan. Ang sabi ng Panginoon, Simon Pedro, iniibig mo ba ako? Hindi sinabi ng Panginoon, Simon Pedro, iniibig mo ba ang mga tupa? Hindi eh. Ang sinabi ng Panginoon, iniibig mo ba ako? Opo, kung iniibig mo ako, pakainin mo ang aking tupa. Ang Panginoon, ang iniibig mo. Kaya nga't ikay nagpapakain ng mga tupa. Nakasentro sa Panginoon ang iyong pag-ibig. Di ba? Ito ang sinabi dito eh. Mukhang hindi sinabi ng Panginoon, iniibig mo nga ang mga tupa. Kung iniibig mo ang mga tupa, Pedro, pakainin mo ang mga tupa. Iniibig mo ba ako? Kung iniibig mo ako, pakainin mo ang aking mga tupa. Hindi tupa mo, Pedro, hindi tupa mo, tupa ng ating Panginoon. Ang Panginoon, siya po ang pastol nating lahat. Siya ang nakakaalam, siya ang gumagabay. Kaya, alam po ninyo, kaya sila'y pinakain upang maranasan nila yung tinatawag na intimacy, ang pagmamahal nila sa Panginoon. Ito ang magtutulak sa kanila na maglingkod at magpakain ng mga tupa. Amen? Mga minamahal kong kapatid, kaya ang tungkulin, una at higit sa lahat ng mga alagad, the first duty of those who are called for a mission is to be intimate with God. Ang una niyang tawag ay makaugnayan na ang Diyos, makasama niya ang Diyos, maramdaman niya ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay, mamuhay sa Kanya ang Diyos. It is only then that you can do something for others as a missionary. Kaya mga minamahal kong kapatid, ito po ang naging hamon kay Simon Pedro ng ating Panginoon. Kaya tama nga, sinasabi ni Lord lagi, come to me. Lord, saan po kayo nakatira? Halika at tingnan mo. Lagi ang sinasabi ng Panginoon, come, dito ka sa akin. Kasamahin mo ako. Makasama mo ako. Mahal mo ba ako? You must have a personal relationship with the Lord. An intimate relationship with God before you can feed His flock. Mga minamahal kong kapatid, sa pananampalataya, ganito po ang sinasabi, napakita ang Panginoon kay Simon Pedro at sa kanyang mga alagad. Mahal niyo ba ang Panginoon? Mahal niyo si Kristo? So, gumawa kayo ng mga paraan upang mapalapit sa Kanya. At kapag kayo malapit sa Kanya, may tungkulin kang dapat gampanan. Purihin natin si Yahweh El Shaddai. Tumayo po ang lahat. May
Ang Diyos ay pag-ibig. Pinalalakas tayo sa pag-ibig ng Diyos na nananahan sa banal na santatlo. Buong tiwala tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, ang sambayanan ng Diyos, naway maramdaman ng mga nananampalataya ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay, lalo-lalo na sa panahon ng kahinaan, pagsubok at kagipitan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno at naglilingkod sa simbahan at sa pamahalaan, naway lalo pang lumalim ang kanilang pag-ibig kay Jesus, ang mabuting pastol, upang magsilbi itong inspirasyon at lakas sa paglilingkod nila sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa darating na halalan, huwag nawa manaig ang salapi at katanyagan, at bagkos ay ihalal ang mga tao may kakayahan, katapatan, at tunay na layuning maglingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga nalulugmok sa kahirapan, sakit, at mga suliranin, naway lalo nilang kilalanin ang kumakalingan Diyos na nagkakaloob ng lakas at kaginhawahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa ating mga kamag-anak at kaibigan na sumakabilang buhay na, tanggapin nawa sila sa ligaya ng maluwalhating kaharian ng langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Please bow your head and offer your personal prayer. Ama naming mapagmahal, pinapanatili mo kami sa iyong pag-ibig sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng anak mo. Dinggin mo kami at gawin mong matibay ang pananampalataya. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang paghahain ng alay.
Tumayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating sakripisyo ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong sakripisyo sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mo ng aming ikatwa ngayon ay bungahin mo ng galak at nananatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahay ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob dito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon, ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jesse naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak, kaysa ni San Miguel Arcangel at Gabriel, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at turo ng mabatalang aral, awitin natin ang Ama namin.
Hinihiling namin kami adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman po sana ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon po sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace to everyone. Peace to everybody. I said it's all. Love you, love you. I said it's all. Love one another. Love me, love you. Love God with all your heart, with all your mind and strength. Love the neighbor with all your heart. Love God. Love God with all your heart, with all your mind and strength. Love the neighbor as you love yourself. Love me, love you. Love one another. Love one another. Love me, love you. Love me, love you. Love me, love you. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging ng pagmakailanman. Ipagkaloob mo kaming maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Iyuko po natin ating mga ulo para po sa panalangin para sa pambansang eleksyon. Ama naming Diyos, pagpalain po ninyo ang darating na eleksyon sa aming bansa. Naway ito na ang maging simula ng pagbangon ng aming bayan mula sa kahirapan. Patnubayan po ninyo kami na ang mamumuno sa aming bayan ay mga pinunong makabayan na mangangalaga sa kapakanan ng bansa at hindi ng kanilang sarili. Mga pinunong marunong mamahala upang maging maayos ang pamamalakad ng aming pamahalaan. Pinunong masipag sa pagganap ng mga tungkulin nilang sinumpaan. Mga pinunong marangal, hindi nasisilaw sa salapi at matapang na lumalaban sa katiwalian. At higit sa lahat, mga pinunong makadiyos na laging sumusunod sa iyong kalooban. Nagtataguyod at nagpapahalaga sa buhay ng tao. Ipagkaloob po ninyo ang aming hiling na maging malinis, mapayapa at makabuluhan ang darating na halalan. Gabayan po ninyo kami sa lahat ng oras at ang lahat ng mga botante sa tamang pagpili ng mga mamumuno sa aming bayan upang tuluyan ng magkaisa at umunlad ang bansang Pilipinas. Hinihiling po namin ito sa tulong at panalangin ng Birheng Maria sa ngalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristong aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Bago po sa huling pagabasbas at panalangin, ating pong papurihan, pasalamatan ng ating Diyos na buhay sa kaganapan ng kanyang banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo lahat na nakiisa at gayunin po sa ating mga nagsipag-alay mula po sa PFCC 23 Laguna, Diocese ng San Pablo. Purihin ang Diyos. At marami pong salamat sa ating Panginoon sa pakikiisa ng ating minamahal na punong lingkod, Brother Mike Z. Bilarde, at ang kanyang butihing may bahay, Sister Belen, at mga anak. At gayon din, ang ating pong pakikiisa ng ating pong Honorable Jeremy Siron Marquez, Vice Mayor, City of Parañaque. Marami pong salamat. At patuloy po natin papurihan at pasalamatan ating Diyos at muli po natin nakasama ating minamahal at butihing in Spiritual Director, Reverendo Padre Zanny Declaro. Marami pong salamat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Bow your heads and pray for God's blessing. Ama naming mapagpala, patnubayan mo ang mga pagsisikap ng iyong sambayanan na sundin ang loob mo at pakundangan sa iyong pangako. Marapatin mong kamti ng kahilingan ng tanang dumadalangin sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.